We acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquities of our fathers, for we have sinned against thee. Do not abhor us for thy name's sake. Do not disgrace the throne of thy glory. Remember, break not thy covenant with us. Sabay. Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? Or can the heavens give showers? Art not thou he, O Lord our God? Therefore we will wait upon thee, for thou hast made all these things. Let's pray, Lord. Salamat sa masalita muli. Nagpapatuloy, Panginoon, sa yung salita, Panginoon, series ng Jeremiah. Pray, Panginoon, makuha na yung mensahe every time. Kayo po yung mag-aral dito, Lord. Makita namin yung context, Panginoon. Especially nga yung message, Panginoon, na gusto nyo na malaman namin. Sundin, Panginoon, mga prinsipyo ng yung salita, Panginoon. Makita namin yung masamang example at hindi ito gayahin. Iwasan, Panginoon, kung may mga gawa kami. Ito po hindi rin mangyari sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, at sa church especially. So I pray na mag-aaral ito, Lord, even sa ministry na binigyan mo sa amin. Ay salamat kayo sa mga naglinis, Panginoon. Mahalin namin yung gawain. 7 years na rin kami, Lord. So I pray na as we go along, baka kayo sumusunod sa inyo, Panginoon. Magpalaan nyo rin bawat isa. Mahalin nyo yung gawain, salita nyo, Lord. Matotohanan. At mga tao din, Panginoon, magampanan namin ng paglilingkod sa kanila at sa inyo, Panginoon. Ilang po, Lord. Ilang ulit kami, Lord. Maintindihan namin ito, Lord. Kaya muna natin. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Wala pala akong water. So, ano ko yung iwan ako sa taas. Okay, good afternoon po sa lahat. Medyo maliwanag kasi hapon pa lang. Pero, naputi ba ako yung dating ko? Liwanag eh. Anyway, lakasan ko na ng konti Yan, check. Okay, so nasa chapter 14 na po tayo. Review natin again. From chapter 10, O Lord, correct me with judgment. Yan po yung chapter 10, receiving correction. Of course, malala natin na ngayon, ganoon na naman eh. Nagkasala nga yung context niyan eh. Israel, so tayo, dapat nagpapakorek tayo. Amen? Amen? Chapter 11, let me see thy vengeance on them, retribution or on persecutors. So, pag may nangapi sa inyo, yung totoong inaapi kayo hindi yung kayo yung pasaway tapos yung talagang inaapi katulad na naaral natin dito si Jeremiah, sinasabi lang naman niya yung dapat niya sabihin. Tapos pinaginitan siya to the point na kinulong siya, ginulpe, kinulong ulit, pinalaya, kinulong. Yung mga kamag-anakan niya pa yun. So, sana natutunan dapat natin matuto magpatuloy. Mga ganong pagkakataon na tayo pinipersecute even ng ating mga ikaw ba? Nakaka-distract. Okay. And then sa 12, then how canst thou contend with the horses? Yung tanong, no? Paano ka makakalaban? Or makikipag-contend, either kalaban or yun nga, laban yan eh. Either pabilisan kayo o salubong. Basically, kaya ang ating subtitle, don't be a weakling. Men, sino napagod kanina? Saglit nga lang yan eh, no? So, hindi kayo masyadong kasi nga, wala rin tayong masyadong okay pa naman kasi para last week. Last year pala, no? Ito nga, nalinis ba ito ng host na yung garahe dito? Hindi na masyado. Okay lang. Once a year talaga yan eh. So at least, baka may mga bahay na ng ahas dyan eh. Sa kwarto ko, meron ng Nahanap ko na yung filter eh. Naglinis na tuloy ako dun. Anyway, dito may mga anay.
Wala kinalaman yun doon. No? Pero yun, so yan, sa paglilingkod kasi, minsan mahirap. Madalas, actually. Kaya itong chapter natin mamaya, i-apply natin sa sarili natin to, no? So, dapat di tayo mahina. Kaya nga, salamat din ang pala totoong nagtampo kanina. Kasi minsan, yun, minsan yung iba dyan, ganyan mahinang sa ganyang bagay. Sabihan ka lang. Sabi nga sa inyo, pag nasa labas kayo, nagkatrabaho na kayo, mas malala pa yung may encounter nyo. So, dito pa lang, ito, loving relationship to yung church eh. Hindi naman kayo papagalisigawan dito ng gusto lang. Tsaka yung talagang gusto kayo saktan, hindi naman eh. So, lalo na dapat sa labas. So, ihandaan nyo yung sarili nyo. Yung sabihin, alam lalaki ka. Amen? Dito yung nahirapan ka sa trabaho, resign ka agad. Ano yun? Then last week, be not proud for the Lord hath spoken. Huwag kang mayabang, pero may ang tema actually talaga doon, yung ito, yun, pinasa ko na pala doon, yung ano, di ba, yung girdle. So, walang pakinabang, kaya subtitle natin, may pakinabang ka ba? Naka-reflect sa tayo doon. Sila, inumpara sila, Israel sa walang kakwenta-kwentang cloth, no, or girdle. So, dito sa chapter 14 ngayon, medyo manireflect pa rin yun. Pero, pinokus ko dito sa dahilan kung bakit sila nagkaganon. Nadadaanan na natin ito madalas, yung topic na to. Yan, title natin ngayong hapon, yung sa verse 14. Ito yung buong title pero yung title lang natin, The False Prophets Prophesied the Deceit of Their Heart. Sinortcut ko na lang kasi di magkakasya sa title ng YouTube eh. But ang pinaka-title talaga niya na yan, no? The prophet prophesied lies in my name, I sent them not, neither commanded them, neither spake unto them. They prophesy to you false vision, divination, and think of naught in the deceit of their heart. So kaya yung makikita natin mga salot dito, sa verse 1 pa lang, ano yung dirt? Hindi na ginagamit ngayon yun, no? Dirt. Ang common ano ngayon natin dyan is drought. Tagtuyot. Okay? So, ganun i-relate natin sarili natin yan na kinakausap dito yung mga people of God eh. So, relate natin yan tayo sa buhay natin. Yung tagtuyo tayo. Dahil sa kasalanan natin. Okay? So, kasi dito physical, tsaka yung isip ko rin, alam niyo yung mga loko-loko nga eh. Kahit mga false teacher, kahit mga unbeliever, minsan yayaman nga niya mga yan eh. Kaya hindi ka makakarelate dito pag talagang pinisical mo lang ito. Niliteral mo lang. Hindi. Ang perfect example application natin ngayon sa hapong ito. Dito nga, Stephen, SZ, dito. Baliin niyo yung leg ko eh. Yan. So, ang actual at eksaktong example at application ito, I mean, yung bunga ng kasalanan at hindi lang kasalanan, panloloko. Especially. So, doon natin i-apply. Pero physically, dito, malinaw naman eh. Literal, talagang nagkaroon sila ng taggutom. To the point na walang ulan. Kung meron man konti, hindi sapat. Ang hirap ng ganun, di ba? Alala niyo yung panahon ni Duterte yun eh. Kaya siya sabi nung nawasa, wala na tubig eh. Yung mga kalimutan niya, buti hindi nawalan din ata dito sa hindi ba? Sa ibang lugar lang nakapila sila. Sa panahon natin ngayon, hirap eh. Buti dati kasi nagkaroon ngayon poso, di ba? Dati may poso kami, may alternative. Eh, mahal din kasi maintain yun. So, hirap na walang tubig. So, may kita natin actually dito yung literal niyang ibig sabihin niya. Pero again, relate natin sa bunga ng kasalanan, especially ng mga false teaching. Spiritually, uhaw na uhaw, gutom na gutom, naghihirap po yung mga either unbeliever o mga believer na karnal, hindi pinagpapala ng Diyos dahil sarili lang gagawan din. Okay? So yung topic natin ngayon, again, the false prophets prophesied the deceit of the niloloko.
The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the dirt. So, yung iba dito actually future pa. No, nakikita na ni Jeremiah ano yung mangyayari. Dahil dyan, Judah mourneth, and the gates thereof languish, and they are black unto the ground, and the cry of Jerusalem is gone up. So, bakit sila umiiyak? Ba't sila nangihina? Ewan ko ano sabihin ng black to the ground. Ayan. Totoo lang. Siguro kasi madalas sa black na ano sa Bible yung pag naarawan ka eh. Siguro yun na nga yun. And the cry of Jerusalem, ano yun? So, ibig sabihin, umihiyaw na sila. And their nobles, ito yung mga mayayaman na. Yung mga mayayaman sila, sa kanila, I mean, so, descend their little ones to the water. So, inutosan nila yung mga kanilang mga, kung sino man yan. Anak ba yan o... They came to the pits. Ano yung pits? Malalim na balon. Pwedeng balon. Kasi doon naman talaga ano eh. Hukay. Doon yung tubig. Namaasahan mo kasi yung tubig, laging pailalim yan eh. Pupunta yan sa pinakamalalim na kaya niyang puntahan. In nature, no? Sabi, and found no water. They returned to their vessels empty. They were ashamed and confounded and covered their heads. So, inaasahan mo kahit sa nabagit nga kayo Duterte, time ni Duterte, di ba? Walang tubig. Ano yun? Ba, tinatakot lang tayo kasi nung pinagalitan sila, may tubig pala. Ano nangyari doon? Sa panahon natin ngayon, hindi na pwede nila, nakukompute na nila yan eh. Anyway, ito, totoong walang tubig. So, sumpa po yan pag nawalan kayo ng tubig sa lugar nyo. Kasi di bigla-bigla nangyayari yun. Inaasahan na yung water cycle na yan. Sapat yan kung under normal circumstances. So, pero sa panahon nila, dahil sila sinumpa, wala silang tubig. Because the ground is chopped. Medyo iba yung spelling niya, no? Pero sabihin lang yan, chop. Nakita niyo tuyong ano, di ba? Sino may chop lips dito? Yan. Pag nanunuyo yan, cha-chop na yan, no? And there was no rain. Mabuti na lang tayo, may rain tayo dito. Okay. So, ganun kasi yung pag walang ulan, walang tubig. The plowmen were ashamed. They covered their heads. So, inulit yung covered their heads, di ba? Ibig sabihin, parang, anong nangyari dito? Pahiya sa kala nila, makakapagtanim sila. Hindi. Yea, the hind. Ano yung hind? Yan yung mga hindi familiar dito, no? Ano po yan? Yung hind's feet, sinasabi lagi. Sino yung hinahabol ng leon? Ayun, yung hind. So, magkakamag-anak yan, yung deer, antelope, yan. Yung calf, ano yung calf? Galing sa vocabulary dito. Calf, ano yung calf? Ayan, nanganak siya daw. Nanganak siya sa field. Kaso, and forsook it because there was no grass. Nakikita niyo yung picture, pinapaano sa atin. Mamamatay kahit hayop kasi nga wala ring grass kasi walang tubig eh. And the wild asses, mga hayop na ito, no? Did stand in the high places, they snapped up the wind like dragons, their eyes did fail because there was no grass. So, ang ginagawa nila sa high places, naghahanap sila. Kaya apply na agad natin to sa mga hindi pinagpala ng Diyos, mga sinusumpa ng Diyos. Anong equivalent niyang tuyong-tuyo ka? Ha? Sino yung mga tuyo dito? Tuyot. Sa maraming bagay, no? Sa resources, minsan sa pag-ibig, hindi mo mawala yan eh. Nakikita ko kasi sa mga feed ko, ganun eh. Tinatawanan yung babae, sabi, may isa ng anak, naghahanap daw ng asawang na maayos ang trabaho.
Ewan ko nagpapatawa yun, pero yung anak niya, puti siya. Naghahanap siya ng puti din, pero yung anak niya, maitim. Kaya hinahanap niya, alam mo na, nabuntis, alam niyo na yun, di ba? So ngayon siya maghahanap ng matinong lalaki. Kaya siya Kristiyano na daw siya. Parang ano yun ba? Ang tawag dito? Ironic. Sarcastic din eh. Ba't ko nasabi yun? Ayan, so yung iba problema sa pag-ibig kaya huwag tayong backslide, amen? Kahit nasa church ka, iba backslide ha. Siguraduhin yung para hindi tayo yung kinakapos, amen? Yan nahihiya sila. Kanino sila mahihiya? Sarili nila sa Diyos. Yea, the hind. Yan nga, nabanggit ko na, no? So kung tao yan, di ba may nakikita yung mga balitang ganyan? Iniiwan. Bata, natagpuan sa basurahan. Gaano katindi yung ano nun? Pangailangan ng taong yun, bakit nila gagawin yun? Di ba? Normally, ang anak mo, mahal mo yan eh. Siguro sa sobrang desperado na, iniiwan ng malaki, wala makain, tapos may anak pa. Ayaw niya makitang umatay, parang si Hagar, di ba? Spiritually, ano yan? Nalala ko tuloy yung mga umalis sa church. Ano sa palagay yung ano yun? Spiritual ba yung alis ka sa church? Tapos maghahanap ka pa ng dahilan. Busy ako. Ganyan. Spiritually, bankrupt yun. Walang makitang dahilan. Lalo tayo, alam mo naman eh. Simula sa pastor, sabi yung member, lahat tayo dito nag-sakripisyo. Amen? May dahilan ka dyan na, kasi nga, ara ka ng tuyot na ewan dyan. Spiritually. Wala ka ng pagkuhaan. Naghahanap ka na lang ng excuse sa buhay mo. Katulad ito, parang hayop na iniwanan yung anak. Hindi niya, naghahanap ng, uy, nasan mo may glass? Alam niyo may mga Kristiyanong ganyan? May mga kilala ko ngayon, naghahanap ng maayos sa church. Ba't maayos na member ka ba? Yun ang tanong. Di ba? No, okay yun, tama, maganda pero nga, yung iba kasi, parang si Kuya, di ba? Tatawa rin ako na hawa. Wala eh. I have to do what I have to do. Amen? Uy, okay ito Parang gusto kong maniwala eh. Kaso kilala niya pala si may nasabi. Diba ganun, maghahanap ng maayos na church, hindi naman maayos na member. Maghahanap ng maayos na asawa, hindi naman maayos na tao. Pero before that, naloko muna yun, yung mga ganung klaseng tao kasi. Ba't di ka maayos na tao? Ba't di ka maayos na member? Yun, kaya nakuha nyo ba ito? Snap up the wind like dragons, and their eyes did fail. Kasi hahanap na sila. Wala talaga. Walang makita. Kung saan sila mag-settle. So, tagtuyot nga eh. Ngayon, sa isang bansa po na talagang nagpakaloko-loko din at karamihan ng tao, ganun. Ganun din po yan, nawawalan ng sa Germany daw. Kaya itong sponsor natin na banatan ko sometime, pili ko na, influensyahan din eh. Pag tinatanong ko lagi, kamusta po ang spiritual niya? May church na ba kayo dyan? Ay naku, meron, malayo eh. Mga 2 hours drive daw. Buti nga, magdadrive ka na lang eh. Diba? Ilang oras ang drive nyo dito, bad? Minsan, 1 oras eh. Pag gusto mo talaga, pwede. Kaya natunugan ko na to. Walang ka-spiritual to eh. Kaya ganun yung Germany. Alam niyo ba na yung Germany, isa sa mga pinakababastos daw ng mga tao. Anong i-expect mo doon? Doon ang galing yung isa sa pag sinurvey daw, pinakabastos, walang mga ano yung mga yun. Hindi dahilan na natalo sila sa gera, hindi dahilan eh. Pwede nga mag-ice, dapat nga mag-ice kayo lalo eh.
Tuloy natin. O Lord, though our iniquities testify against us, do thou it for 9. So ito nakikiusap na si Jeremiah. So at least nakita niya na ganito na nga kami, Lord. Lord, wag mo naman pabayaan ang gusto. Iligtas mo kami. At parang, alam niyo, pag mangungutang ka, ano sinasabi mo? Utang naman, kasi mababayaran kami. Ganyan agad yun eh. Dapat ganun, at least ha. Eh paano kung pag wala nang gustong pautang sa'yo, paano yun? Yun ang problema, di ba? Kasi nga, parang pinambabargain ni Jeremiah dito na at least inamin niya. Inamin naman natin. So, tama rin yun. Okay? So, iba, minsan, may kailangan nagmamalaki pa. Iwasan niyo po yun. Kasi nga, ako naintindihan ko yung dynamics na yun. Kasi nga, kahit sa trabaho, pag nagpaawa-awa ka dyan, lalo ka nang, ba't kita tanggapin dito? Kawawa ka pala. Kasi nga, ganito yung ginawa mo dati, hindi ito ginawa mo. Lalo ka. So, iba, reverse psychology. Pero si Jeremiah, alam niya naman, hindi niya maloko ang Diyos. So, nagpakababa na rin siya. Okay? For backslidings are many, we have sinned against thee. So, yun po ang tamang... Pero makikita natin dito, iba eh. At least may idea tayo ng tamang paglapit, no? Tuloy natin, oh, the hope of Israel. Si ang Panginoon yun, ha? The Savior, therefore, thereof, in time of trouble, why shouldest thou be a stranger to the land? And as a wayfaring man that turneth aside to tarry for a night. So, pag nag-wayfaring, yung mga traveler yan, so, parang pag stranger, parang hindi, di ba, dayuhan. So, ganun ang feeling nila sa Diyos. Sa tama naman. Kilala nila ang Diyos, pero hindi sila pinapakinggan. Kung papakinggan sila, alis na naman. Parang walang, imagine nyo yung church na may pastor na minsan may service, minsan wala. Nakakita ba kayo ng ganun? Di ba, ganun? Parang dito kahit ba yun. Ano ba yan? Kasi nga, wala nag-commit eh. Yung tatay niyo, may kilala ba yung ganon? Uwi kaya si tatay ngayon? Hindi ko alam. Patay, ang hirap nun. Anyway, pero ang Diyos daw, ang feeling ni Jeremiah, talagang ganun nga. Kasi nga, galit sa kanila ang Diyos eh. Pinabayaan sila. Feeling ni Jeremiah, ganun. So, Lord, huwag ka namang parang para kang wayfaring man na bibisita, then alis. Tuloy natin, why shouldest thou be a man astonished? Hindi nyo alam yung isang astonished, lagyan nyo lang ng SH yun, astonished. Parang ganun. As a mighty man that cannot save. So parang ang Diyos daw, ang tingin, parang ang nakikita nila, parang gusto silang iligtas pero hindi kaya. Parang yung kanta naman, natutulog ba ang Diyos? Obviously, hindi. At hindi rin mahina ang Diyos. Pero parang sa kanila. Kasi nga, hindi sila nililigtas. Yet thou, O Lord, are in the midst of us and we are called by thy name, leave us not. So, pinapaalala na ni Jeremiah, yung Israel, kaya nabuo yan, ang Diyos nila. No? From Abraham, Isaac, and Jacob, Israel. So, yun. So, magandang ano rin pala to. Pag kayo ay humihingi ng tulong, ilagay niyo yung sarili niyo sa tama. Parang ganon. Okay? Aminin niyo, dapat niyo aminin. Huwag kayong, manloloko nga. Sabi ka kanina. Tuloy ko lang ha, thus saith the Lord unto these people, so, ang Diyos na magsasalita. Kasi si Jeremiah, panay eh. Ang Diyos naman, thus saith the Lord unto these people, thus have they loved to wander. Ano yung wander? Ano yung wander? The letter A, hindi wonder na O. Ano yung wander? Sino mahilig dyan? Ano yung gala? Ha? Kung saan?
Again, mahirap, hindi naman masama yan lagi, di ba? Talagang meron ka namang resources, may oras ka naman, at ginagawa mo yung dapat mong gawin, walang masama maggala. Pero dito kasi minahal na nila, love to wander. Especially ang pinagsabi ng wander, tama, kahit saan ka na lang. Saan tayo ngayon? Bahala na. May mga ganun eh. Lalo pag may sakyan, kaya maingit sa may sakyan, pag wala ring yan, puro gala naman kayo. Nakikita nyo din sa mga nagbablog, di ba? Gala-gala, saan-saan. Gano'n, pinagkakakitaan, gano'n, vlog. So maganda sana pero pag itong mga taong pinag-usapan natin dito, hindi dapat sila naggagala. Hindi sila dapat kung saan-saan napupunta. Obviously, spiritual na naman to. Diba? Ikaw, kung anak ko, kailangan mag-aral. Later, magkatrabaho, sa church, diba? Matuto ka dapat. Nasaan na si ganyan, si Mark? Si Peter? Ang masaklapan dito na, yung utak wala dito. Nag-wander din yun. Andito ka, andyan ka. Hindi nakikinig. Kasi bukas ang gawin ko bukas? Anong gawin ko mamaya? Ano kakainin ko mamaya? Nakakatawa ba yun o nakakasar? Kinatawa. Yan, ang Diyos dinatawa eh. They have not refrained their feet. So again, talinhaga to. Hindi ka dinadala ng paa mo. Ikaw ginusto mo yun kung saan ka dalhin. At ngayon, again nga, kung hindi kayo nakikinig ngayon, utak nyo kung saan kayo dinadala. Itong mga bagay ito, hindi maintindihan ito ng ganyan-ganyan ka lang. Tapos iba na naman yung utak mo. Dahil daw sila hindi nakikinig, wala. Ngayon talaga yung bata eh. Okay lang yan, maggala kayo, bahala kayo, kasi walang pakialam sila. Hindi siya ganun eh. May sinasabi yung Diyos, ito yung gawin nyo. Ikaw, wander. Kaliwa, kanan, balik, lumalayo. Basta na siya Ewan ko naisip nun. Yung gusto niyong gawin. Kaya bisa may in-expect ako naintindihan nyo na dito. Siyempre, kabisado ko rin kayo eh. Kaya pagka sinisigawan ka na, ibig sabihin nun, layo mo na. Diba? Physically, ganun din eh. Ba't kita sasigawan kung dito ka? Diba? Sino sinisigawan nyo? Pero yung iba, yung utak, ang layo. Spiritual, ang layo. Kaya, sinasabi nito, kasi gustong-gusto nyo mag-wander, maggala, maglayo-layo, magpakalayo-layo sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Therefore the Lord doth not accept them. Ang hirap nung hindi ka tanggapin ng Diyos, ano yun? Yung iba sa inyo, hindi pa sa ganun na iisip yan. Pero pag ikaw, kahit sa school nyo pa lang eh. Gusto kong mag-aral sa ganitong school, hindi ka tinanggap. Anong feeling mo? Mumurahin mo yung doon. Hindi, may standard sila doon, tsaka kaya lang silang accommodate for a certain year. Gusto nila yung pinakamagaling, kasi nga, apektado yung kanilang image. Ngayon, tatampo ka ba? O isipin mo lang, bakit ka di tinanggap? Di ba? O dito, mayroon tayong mga pinatalsik dito. Alam na nila yun. Yan, Diyos, hindi na, sino nagsabi sa'yo? So, sakit nito. Kaya kahit ngayon po yung mga style na yan, yung mga ina-attach nila yung sarili nila sa Diyos na hindi naman sila nanampalataya muna sa Diyos, well, ano nga nangyari sa kanila?
He will now remember their iniquity and visit their sin. So, basically, paparusahan sila. Yun lang yun. Alam niyo na yung context dito eh. Later, paparusahan sila. Tuloy natin. Then said the Lord unto me. Ito yung sa mga nakamanghang part ng Bible. Lalo pag binabasa. Kasi hindi pinipreach to eh. Ano nakikita dito? Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, huwag mo nang ipanalangin yung mga yan. Pwede mo panalangin pero hindi mabuti. Nagets niyo ha? Kaya ito po may mga grupo ng tao, no? Na pag ganito yung klase ng preaching, parang ang banat lagi sa'yo, hindi ka na mapagmahal eh. Kala mo naman. Kala mo sino mong pagmahal talaga. Nag-preach tayo against the homo, the sodomites, or the mga false teachers. Sabihin mo sila, ang sabi si Soriano, nasa impyerno, sama mo naman. Si Pope, nasa impyerno. Eh, yun ang totoo eh. Para hindi ka na sumunod. Ikaw ang mahal ko, para hindi ka na maloko. Magising-gising ka dyan. Eh, sabi ng Diyos, huwag mo silang panalangin sa mabuti. Kasi nga, bakit mo gusto mo... Napansin ko sa mga nag-pray dito, though, salamat din. Kaya napansin ko lang. Isang pinapanalangin natin, wala dito eh. Kahit sa tayo din, ganyan din eh. Kasi nga, concern tayo sa kanila. Amen? Lord, yung mga wala po dito, pagpalain niyo po sila. Sana pagpapalain kung, di ba? So, minsan sablay tayo eh. Naintindihan ko rin naman, pero ang tamang doon, Lord, paalalahanan. Tama naman yun. Paalalahanan, dito yung blessing, pagpapala. Ganon. Nakita niya, tinatama natin. Ganon din dito kasi tinatama niyan eh. Yan titigas ng ulo ng tong mga to na sabi ni Jeremiah, Lord, pagpalain mo sila. Lord, pagpapalain mo si Duterte, nang malusog siya doon sa kulungan. Hindi nga natin alam kung nasa kulungan yun eh. Si Kibuloy daw, yan talaga dapat ma-extradite daw. Kaya tuwan-tuwa rin yung mga kasi doon wala siyang kawala doon. Dito baka may nabayaran pa siya doon. Wala yung pera niya doon. Ewan ko lang din. O, tuloy pa natin. Sabi, when they fast, alam niyo yung fast? Fasting. So, sino gumagawa ng fasting? Yung mga hindi kumakain po baka hindi alam ng iba, fasting. Pag nag-fast daw sila, ibig sabihin yan, humihingi na sa Diyos yan, di ba? Prayer and fasting. Kasi sabi ng Diyos, I will not hear their cry. So, ang lala nung sitwasyon nila sa Diyos, no? And when they offer burnt, mag-o-offer na. Ay, mga iglesia ni Soriano, praise the Lord! Praise the Lord! Uy, mag-o-offer na. Anong gagawin ng Diyos doon sa mga yon? Tatanggapin ba yon? Mga Katoliko, mag-posisyon pa yan, lalakad pa na nakaluhod. Maganda sana yung kaso. Ang tanong, ano ba yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos? Dito, yung anong kalagayan nila? Inasal nila ang Diyos, ayaw nilang gawin yung gawain ng Diyos, saka sila mag-offer. Kaya sabi ng Diyos, gano'n na naman, I will not accept them. Ay, hindi ganyan ng Diyos. Yung nagsabi sa'yo, yan nga, oh. Yung mga gano'n, hindi makapaniwala, eh. Ano yung mga bakla, wala na pagkakasya, hindi ganyan ng Diyos ko. Hindi mo Diyos yung tunay na Diyos. Sinabi mong gano'n. Amen. Sino Diyos yan? Ayan, oh. May mga pagkakataon na hindi tatanggapin ng Diyos yan, yung pipilit mo. But I will consume them. Hindi na nga tinanggap. Ano ulit yung consume? Sa Bible, hindi lang kain niya kasi consume din yun. Pero yung lamon, yan ang like ko na lalamunin ko sila. Hindi maganda yun. Uubusin ko sila. Sa paanong paraan? By the sword, and by the famine, and by the pestilence. So, tatlong klase ng pwede kang mamatay eh. Yung patayin ka ng bariling ka, pwede kang magutom, pwede kang magkasakit ng malala. Hindi maganda, di ba? So, pero yung sumpa, pwede nating iwasan yan. Huwag nating didispis ang Diyos, no? Ano ba? Then said I, Lord, dito na papasok yung ating tema, no? So, alam natin, hindi na maganda eh. Hindi maganda yung tema eh. Parusa,
Pero dito nga again sa chapter nito, kaya yung focus natin eh. Saan ba nga nanggaling itong mga to? Bakit nga ba sila nagkaganon? Kasi sabi ni Jeremiah, alam niya rin yung source eh. Eh Lord, kawawa naman to. Kasi naman, behold, the prophets say unto them. Kasi mayroong mga nagsasabi sa kanila na number 1, sabi niya, ye shall not see sword. So, yung sabi kanina, sinasabi ng Diyos na paparusahan ko yung mga yan. Hindi, wala yan. Ito, sinasabi natin, di ba? Impyerno para sa mga hindi maliligtas. Ay, hindi, wala yan. Sabi ng Jehovah's Witness. Wala yan. Impyerno. Ano lang yan, yung pag naghihirap ka, impyerno na yun. Ha? Alala ko tuloy si Miriam Santiago, di ba? Ganun. Kasi yung tango daw ng Catholic eh. Siya nagsabi na matalinong tao yun. Sa level nila, no? Matalino yun, di ba? Naintindihan niya. Yun talaga tinuro sa kanya eh. At least naalala niya, itong mga to nagpapaloko eh. Kaya minsan na gusto ko rin yung mga ganong yung loko-loko, i-expose yung loko-loko. Ito sinabi mo sa akin eh. Yung tinuturo ng Bible, ng Roman Catholic. Doon sasabihin na, iniwala sila kung pero hindi. May pagkakataon na sabihin, hindi naman totoo yan. Paghihirap lang yan. Narinig ko po, nabasa ko po yung mga ganong turo ng mga yan. Ito yung accurate sinasabi ni Soriano tuloy ni Santiago. Miriam Santiago. Naka-record po yan. So ngayon, kung walang impyerno, ano gagawin ng mga Katoliko? Tsaka ng ibang tao? May sabi pala na ganyan. So lalong hindi mag-iingat yun, hindi matatakot, hindi sila mag-aalala, at lalo silang mapapahamak. Nakikita nyo na. At iba naman, universalist, lahat tayo eventually maliligtas eh. Naku, patay. Ganun na naman yun. Yan yung sinasabi ng propeta na hindi mangyayari. Eh kami, propeta rin kami. Ito pala yung gusto kong, pansinin nyo ha. Behold the prophets. Sinong prophets? Eh, kaya sa panahon natin yan, dami ng Christian groups, ang dami ng preacher, ang dami ng pastor, kunwari, impostor, pope, pare, pagturo. Kahit mga Baptist iba, ganyan. So, ang point dito, mag-iingat. Men, sinabi na eh. Sinabihan sila ng prophets eh. Wala daw namang sword. Wala namang ganyan eh. Neither shall have famine. Sinabi kanina, di ba? May famine, may sword. Wala daw. Hindi na banggit yung pestilence, pero ganun na rin yun. Pero sabi diyan, I will give you assured peace in this place. Walang gera. Sigurado yan. Walang gera. Kapayapaan yan. Eh, yun din sinabi sa... Saan ba sinabi yun? Sa Daniel o sa Revelation? Basta sabi doon. And when they say peace, peace, doon darating yung kanilang yung gera, basically. Parang ngayon, sa palagay nyo, may gera ba? Matutuloy ba yun? Tagal nga eh, sabi ni Pastor. Tagal. Kasi nagasawa na yun. Pero totoo yan. Ini-spare lang tayo ng Diyos. Pag nasira ang mga ulo ng mga yan, si Putin daw talo na eh. Ewan ko lang. May nuclear pa yan eh. Pag nasira ulo niyan, si Saddam, nung natalo si Saddam, wala rin silang choice eh. May nuclear yun. Parang, ito pag si Putin, gamitin ko na nga ito, matatalo na rin lang ako eh. Pag di mo ma-imagine kung paano ako matalo kasi mayabang ka. Parang si Omrai, kung di ako nagkakamali, ba si Omrai ba yun? Sinunog yung place. Yung, ano yung una, bago sa Maria? Kalimutan ko na naman. Nabanggit ko na last time yun eh. Basta bago maging Samaria yung Tirza, Tirza. So, bago maging Samaria yun, iba yung capital ng Israel sa taas, sa Northern Kingdom. E sabi ni Omrai, ganun mapatayin niyo ako. Sige, sunugin ko na itong buong palasyo. Yung mga ganun tao eh, mga loko-loko eh. Kahit sa mga kumpanya, nakita niyo ibang kumpanya, bumabagsak. Gagawin ng mga lulustayin ko na to. Mga tatay, ganun din. Pag walang kwenta mga anak ko, walang kwenta asawa ko, lulustayin ko.
Anyway, so yun. So, ba't ko sasabi yun? Bago kay Omray. Anyway, so wala daw gera yan, si Putin yan. Hindi imposible ang gera sa panahon natin ngayon. Actually, ini-expect na nila yan. Anyway, ang application sa atin yan, ayun, sino yung gustong pakinggan ng mga tao? Di ba? Mga false prophets, si Pope Leo, si Pope Leo. Basta may religion na kami, huwag nyo kami pakialaman. Ganun yung mga ano niya, pag nagsabihin ka, ramdam na ramdam mo yan eh. Feeling nila, ikaw pinakasalot sa kanila pa eh. Baliktad. Yan sabi ni Jeremiah, Lord, alalahanin mo, kawawa naman ito. Kasi nakikita, sila naman sinabihan ng mga prophets. Yan. Ano sabi ng Diyos? So wala pa rin tayong lusot eh. Tayo, nag-soul winning tayo. Pwede mo sabihin sa Diyos, Lord, kasi pinapadami mo yung mga kulto eh. May ano naman silang paglalagyan, sabi dito. Pero ito yung gusto nung yung first part dito. The Lord said to me, the prophet prophesy lies in my name. Nakuha niyo yun? Sa pangalan niya, pero yung nagsisinungaling sila. So huwag kayong may discourage. Sila pag yung mga Katoliko, Christian daw sila. Mormon, Christian daw sila. Soriano, sila lang daw yung magaling. Kaya umanib na kayo sa amin. Iglesia naman na, huwag kayong kasi ito nga sabihin lang sa kanila ng Diyos, mga sinungaling yung mga yan eh. Ginagamit lang yung pangalan ko. Sinabi na rin ni Jesus yan. Huwag kayong, huwag tayong panghihinaan, no? Ganun pala, pwede pala yun eh. Pwede nga, pero may paglalagyan ka sa Diyos. Nakikinig ba kayo? Stephen, tulog na ata. Nagsisinungaling sila, ginagamit nila yung pangalan ko, hindi ko sila sinugo. Si Manalo, hindi niya sinugo, kahit sinugo ako. Kahit anong mali tinuturo mo, sinugo ka, nino, demonyo, sarili mo. Kahit mo sa mga baptist, makatawa ka sa... Kaya, ganun yung mga usapan niya, sinugo mo ata sarili mo eh. May mga gano'n kasi mga medyo tayo eh. Kikilala tayong gano'n, may pinatalsik siya. Kaso ang karir niya na talaga, pastor, naghanap ngayon siya na magsesend sa kanya. May mga taong gano'n din, basta may masend lang. May mga gano'n. Nakakahiyang ewan, di ba? Pero I send them not, neither have I commanded them. Talagang wala. Hindi ko sila sinend, hindi ko sila inutusan. Basta sabi nila, Kristiyano sila eh. Posible yun. Nakakuha nyo ba? Pag hindi ibig sabihin lahat na nagsabing sila sa Diyos talaga sila. Alamin mo muna. Kasi ito yung case in point dito. Sinasabi na ng Diyos, di ko sila sinugo. Nagsisinungaling lang sila. Neither spake I to them. Hindi nga sila kinakausap. Kasi pag unsaved ka talaga, hindi ka kakausapin ng Diyos na ganyan. Ito, maintindihan natin, they prophesy, ito yung mga pwede nating pagkuhaan. Paano mo nasabing si Manalo ay false teacher? May false vision siya, ganito ang mangyayari. Dapat ang iglesia ay dapat isa lang, parang ganon. Dapat patusok-tusok lahat. At ano pang niya? Dapat po, ang leader, Manalo lang. Yung apelyido na yan, sagrado yan. Kaya, si Felix, si Eranio, Eduardo, yan. Ano yan sa kanila? Sampo, yan. Wala yan sa atin. Amen? Mga kulto yung ganon. Pero they prophesy unto you a false vision. May mga vision ng mga yan. Itong iglesia ni Soriano ngayon, talagang mga libre lahat eh. Ewan ko saan nagkagaling mga pera nitong mga to. Si demonyo siguro. Biruin mo, libre daw lahat. Libre ganyan, libre ganyan. Yun ang pinapamahanga nila ngayon. Nasa sa Bible yun. Hindi nga. Actually sa Bible, kung talagang tumutulong ka, diba? Ako lagi na sa inyo, pag tumulong tayo dito, huwag nyo pipicture. Kung picturean nyo man, archive nyo lang sa huwag nyo i-share. Discerning World Baptist Church, namigay ng ganyan.
Dahil din pa, tinuturo na yun sa amin, hindi tayo ganon. Eh, ba't ang mga kulto na to, hindi nila alam yun? Hindi nga rin sila ligtas eh. Yun ang dapat una nilang malaman, hindi nila alam eh. Ngayon, i-expect mo pang alam nila na hindi dapat pag tumulong ka, eh, wag mong alaman ng kaliwa kamay. Hindi nila binabasa yun. Pansinin niyo yung pinagasabi yung mga talking points yan, para mga salesman na ano rin eh. Yun at yun, yun at yun. Pangalan ng Diyos, Iglesia ni Maria. Kasinungalingan, false vision, divination. Ano ano kaya divination, ano yung tawag ito? Ano equivalent ng divination? Kasi pag sinabi divination po, tingnan natin. Kasi ginamit din to ni David tuloy, ni Joseph eh. Divine kasi is Diyos, di ba? Pag divination, parang pang-ano to eh. Negative pa actually to eh. Prophecy, supernatural means. Nalaman mo, kami ang tunay na simbahan kasi pinagpala kami ng Diyos. Diba? Ito, prediction uttered by divine inspiration. Sinugo siya ng Diyos, si Manalo bilang anghel sa Far East. Pag tinignan mo yung verse, hindi siya yun. Pero ba't nga sila mahilig sa ganon? Ayun na nga yun, false divination. Ganyan po yan, kaya hindi naman mahirap yan, matuklasan. Na peke yung mga yan. And a thing of note, yun, medyo simple yun. Sabi, walang kwenta, wala yan. And the deceit of their heart, galing lang sa sarili nilang naisip na puso, sa puso nila, na pag-isipan lang nila. Kaya again, sino makakapag-expose sila? Pag ikaw alam mo yung Bible. Hindi mahirap. Kasi alam na alam mo God, bakit yung Iglesia ni Manalo, siguradong, kulto yan. Yung sarili nilang tinataas sila, Soriano, ganun din. Hindi Diyos na nagbibigay ng direction doon pag sarili mo lang tinataas mo. Amen. Amen? Eh, paano si Abante? Nasa ka na yun. Tuloy natin. Therefore, thus saith the Lord concerning the prophets, meaning, I sent them not, yet they say, sword and famine shall not. So, inulit lang, no? By sword, ito na. Ito yung sumpa sa kanila. Ano yung paglalagyan nila? Ha? Walang sword, walang famine. Hindi, baliktad. Doon sila malalaglag. Doon sila papatayin ng Diyos. Alam niyo na yung kwento na ganun exactly nangyari sa Israel, sa Judah. Hindi tayo masakop, nasakop sila. Hindi tayo papatayin, pinatay sila. Hindi sila magugutom, nagutom sila. Again, ano yung application yan? Spiritual, yung mga kulto. Di ba, uhaw na uhaw sila sa, kung nakukuha nyo yung mga aral natin dito, hindi yan ganun kakomplikado. Ang tanong, ba't di nila maintindihan? Naintindihan nyo ba kung bakit nila naintindihan? Ako hindi ko maintindihan. Paano mahirap yun? Paano naging mahirap yung manampalataya ka lang sa Panginoon, ligtas ka na? Paano naging mahirap yun? Sige nga. Nakita mo yung mga university ng mga yan, kahit yung Catholic. Oh. Paano nila hindi naintindihan? Nagalit ang Diyos sa idols. Sa tagal nilang aral-aral doon, ang lalaki ng mga simbahan, ang lalaki ng university niyan. Ako wala akong makita ibang explanation dito. No? Talagang nauhaw sila, nanuyo sila sa pangunawa. At kung spiritual mo rin yung sword and famine, yung para silang pinatay na. Ibig sabihin, yung pangunawa na supposedly meron sila. At meron tayo dahil nilikha tayo ng Diyos. Simpleng logic lang naman, di ba kayo ligtas sa sarili mo, ba't ito pinipilit? Ba't nila makuha yun? Wala na, siguro yung parte ng utak nila na, lalo yung mga leader mga member yan, biktima yan, pwede yan maabot. Bakit nila hindi makuha? Somehow, parang napatay na. Tapos lalabanan ka pa niyan. Tapos, bagay na patungkol sa Diyos ang usapan, sinungaling. Magdi-dishonest kasi paano mo sabi sa Diyos ka? Layo pa natin. The people to whom, ito nang masaklap nito, hindi lang sila. Una daw, yung mga false teachers, sila yung mamamatay.
Sila yung paparusahan, mamatay sa sword, sa famine. Ang problema, to the people whom they prophesy, ganun din. Yung mga pinagsabihan nila at nakinig, especially sa mali, o di ganun din, be cast out in the streets. Sila yung mga pahamak, basically, mamamatay din sila. Because of famine, the sword, and shall have none to bury them. So, nakakawa, no? Hindi sila ililibing. Kasi paano nga maglilibing? Sabay-sabay kayo namatay. Their wives, nor their sons, their daughters, I will pour their wickedness upon them. Ang gandang ano niyan. So sabihin nyo, Pastor, yung mga Katoliko mamamatay na hindi anak ng Diyos, ang sama naman ng Diyos. Ha? Sabi niyo, no? Wickedness mo rin nyo. Bakit di ka naligtas? Hindi ka naghanap. Lumapit sa yung soul winner, tinanggihan mo. Anong klaseng wickedness yon? Kaya nga na-appreciate ko na iba na kinakasal tayo. Sabi niya, lahat naman po, inaano ko eh. Pag gano'n sinasabi sa akin, huwag po lahat. Huwag lahat. Pag nakita mong totoo, yun ang... Pag nakita mong kulto, huwag. Kasi pilosopo pa. So, pag di ka pa naligtas sa ganung bagay, no, sa ganung kaparaanan, wicked ka rin kasi later, yan. So, pwede nang i-apply sa ibang bagay po yan, but especially sa kaligtasan. Ngayon, pwede i-apply ako na sa baptist na, no? Tinuturo akong mali ka dito, bad. Hinayawan mo. Kaya yung iba na, kaya yung mga ibang aral na talagang dinesign ng demonyo papanloko, na Calvinist, dinedepensahan nila yan. Kahit mga baptist, ano nangyari dito? Ganun din, I believe. Pinili nila yung magsinungaling. Sabi pa nila, hindi, tinataas namin ng Diyos, kaya siya ang bahala sa lahat. Tinataas namin kasi pag ikaw yung nanampalataya, ikaw yung namili para maligtas ka, parang dinadown mo daw ang Diyos. Kasi hindi na siya yung namili. Dapat siya lahat ang mamili. Hindi na daw siya sovereign. Mabuti man lang wala nagsasabi sa kanila. Kahit yung sinama ka, ang dami tinutulisay. Sinusulatan niya ng mga ligtas eh. Hoy, tumigil-tigil ka dyan. Ito ang totoo sa Bible. Inaayawan. Paano eh? Pre-trip. May sinabihin ako ganyan. Naku, umalis ka na dyan. Aralin mo na, nakakahiya yan. Ikaw pa ibabalik ta rin. O di sige, dyan ka na. Hindi na makapahiya. Kahit mo bakit, buti nga may mga umano sa Calvinist na naman. Kaya ibang dating nasa fence, medyo nag-distance na siya sa Calvinist. Pero iba Calvinist talaga. Anyway, tuloy natin. Therefore, malapit na tayo. Aga pa naman, di ba? Therefore, thou shalt say this word unto them. Ano yung sabihin daw ni Jeremiah sa mga tao na, let mine eyes run down with tears. So, ulit-ulit talaga sa Jeremiah to, yung iyakan eh. Kaya ganun na lang. Iiyakan niya na lang, basically. Gusto niya maligtas ng mga to, pero ayaw. Iyakan na lang nila. Tayo, iyakan na lang natin. Matuloy natin iyakan, huwag naman ganun. At least kaawaan natin, at least, iyakan na kasi iba nga dyan, maliligtas na may iba dyan. Pero iba talagang ayaw, iyakan natin. Let them not cease. Yung luha, okay? For the virgin daughter of my people is broken with a great breach. So, grabe. So, pag nakikita natin yan, sana lalo natin silang minamahal. Amen? Kung di man sila maligtas, yung anak nila, iba ka mag-anak nila. If I go forth, ito yung sasabi kong future na, no? Wala pa, hindi pa nangyayari. Pero nakikita na ni Jeremiah, kasi nga, hindi lang bukod sa prophet, siya kahit kayo sana, nakikita niyo yan eh. Literal, pag hindi naligtas siya man, hindi tumanggap, anong mangyayari dyan? Sinasabi na ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pag di tumanggap yung mga yan, nakikita mo na paano usulog sa impyerno. Dapat ganun tayo, futuristic. Amen. Eh, iba nga may pag-asa pa. Kaya tinatamad ka mag-soul winning, ano ka? Hindi ka kagaya ni Jeremiah, iniiyakan niya yun. So nakikita niya, pag pumunta ako sa field, nung panahon na nasakop sila, anong ginawa niya? Kahit saan ka pumunta, patay, baho, nabubulok na dito. No? Pag sa labas, gano'n sa field. Pag pumunta ka sa city, ano?
Ito yung mga hindi masyado nasakop. Nasa city pa. Kasi patay, nandun pa. Pero hindi na rin makalabas to. Ano mangyayari doon? Hindi ka lumalabas. Magkakasakit ka na. Famine. Yeah, both the prophet and the priest. Yung prophet and the priest yan, ang mga itsura niya, parang nakita niyo si Pope magmanamit. Diba? Baka ganun yung gawin kong meme dito. Salamat sa AI, minsan nagagawa yun eh. Si Pope Leo, gutay-gutay na yung ano. At may nakita akong website na pinag-uusapan pa nila kung gaano aganda daw ba yung mga pinagsususot yung mga yan. Oh. Alam mo ba, nagawa sa ganyan, napamahal naman. Kahit mga priest, mga prophet, ano mangyayari? Kung ano sinabi kanina, magugutom, mamamatay. At yung iba naman ay i-exile, no? Go about into a land that they know not. Ang hirap nun. Ngayon, yung mga kamag-anak na yung mga overseas workers, minsan, to some degree, nagalang naman sila doon pag sila yung worker talaga. Eh, parang, in a way, parang alipin ka rin doon eh. Totoo lang. Amen? So, ang hirap nung nasa ibang lugar ka, di mo alam yung salita. Anong gagawin mo doon? Pero, po-sign sila. Hindi na sinabi dito, pero yun. I-exile sila. Po-sign sila, gagawin silang alipin doon. Nakakaya yun, di ba? Has thou utterly rejected Judah? So, kausap na naman ni Jeremiah ang Diyos. So, nagtatanong siya, ganito mo ba ka nireject talaga ang Judah? Had thy soul loathed Zion? Alam niyo, loathe. Nasusuka ka na. Bakit mo kami pinalo or pinarusahan? And there is no healing for us. Naalala niyo yung another chapter last time? Yung balm of Gilead. Ba't parang wala nang ganun? Doon sinabi niyo meron. Eh, ba't parang wala? Kasi nga, hindi naman sila nagbabago eh. We look for peace and there is no good. And for a time of healing, and behold, trouble. So basically, kahit saan, ang gulo. Yes, naghahanap ka ng kapayapaan, kaso hindi dumarating. So again, ang background nito, naloko sila ng mga false prophet, and then naniwala naman sila doon. Kaya, again, kung soul winning kayo, minsan may ma-encounter kang ganyan, ang gulo ng utak, di ba? Ito si Bad, ako naka-encounter na din akong ganyan. Talagang simple lang ang gospel, pinapaliwanag mo malinaw, marami tayong experience, marami na naligtas, pero itong taong to, bakit di maligtas? May mga pumapasok sa utak niya na, ay, paano ganyan? Yung flat earth, mayroon pang flat earth eh. Sakit ng ulo ko dun. Iba naman, imposible naman, ibig sabihin kayo tama, ganun agad yung eh. Eh, paano nga kung ganun? Ba't di mo matanggap yun? Ba't di mo lagyan man lang ng possibility na ganun, na mali kayo? Why not? Ikaw nga na nagsabi, di mo alam eh. Yung leader nyo, hindi rin alam. O ano bang, ano man na-foresee mo doon? Baka siguro mali kami. Hindi. Ba't, yun nga exactly yun. Hindi mo alam patutunguhan nyo. Ano nga naliligaw na kayo? Pero ayaw nyo umamin. Titingin na kayong ganyan. Alam mo kung sabihin, alam mo kung saan tayo? Yung nagdadrive, hindi kumikiw, ayaw na pahalata. Bandang huli, hindi ko na alam, ba't di ko pa sinabi kanina? Ganyan yun, tanungin mo yung leader mo, ligtas ba tayo? Saan tayo pupunta? Sigurado ka ba? Hindi masabi. Oh, tuloy ka pa rin. Baka kung sana kayo damputin nun. Ganun exactly yung mga yan eh. Binibigyan naman tayo ng Diyos ng talino na ganyan, di ba? Sana. Pero iba nga kahit di na nagtatanong ano yung mga balakid sa kanila. Eh, pare-pareho lang religion. Hindi ba yun? Okay, we acknowledge, O Lord, our wickedness and the iniquity of fathers. So, balik siya sa noon. Nakikiusap na siya, basically, matapos to, no? Do not abhor us for thy name's sake. Do not disgrace the throne of thy glory. Remember, break not thy covenant with us. Again, ang Diyos hindi covenant breaker, pero sila kasi nag-break na eh.
Intindihan niyo yung lesson natin dyan sa covenant. Usapan, ang renta dito, 1,000, isang buwan. Mura na yun, di ba? Hindi kita mapalisin dyan. Sa'yo, ikaw gagamit niya. Basta magbayad ka lang 1,000, isang buwan. Hindi ka na nagbabayad, 5 buwan na. Sabihin, uy, ba't mo pinapalis kami dito? Hindi ka nagbayad. Ikaw unang nag-breach of contract. Ang Diyos hindi siya pinapaano nga siya eh. Pinagbibigyan nga sila, di ba? Kaso, alam na ni Jeremiah, nako, yung sinasabi ng Diyos na, hindi ko kayo papabayaan. Kung ako ang Diyos nyo, kaso nga hindi. Alam na ni Jeremiah. Kaya sinasabi niya, Lord, don't break thy covenant with us. At itong huli na to, parang parang at least kinikilala niya pa ang tunay na Diyos. No? Sabi lang dito, are there any among the vanity of the Gentiles that can cause rain? Sinasabi lang, Diyos, Lord, ikaw lang makakapagawa nito, ikaw lang makakapagpaulan. Kung gusto mo, uulan. Kung hindi, wala. So, hindi ba ikaw ang Diyos, ang Panginoon? Therefore, we will wait. Yun ang maganda kay Jeremiah, siya pa rin ay maghihintay. Thou hast made all this. So, yun ang hinihintay natin sa mga believer. For example, i-acknowledge nila yan. Hindi tipong pa silang lutang na, Diyos ba? Ay, kinig ba ako dyan? Impyerno ba? Parang na sila, naludo doon sila sa mga kasinungalingan na sinabi sa kanilang mga false prophet. Napansin nyo ba yun? May pinagkukuhaan lang yan eh. Again, hindi mo kaya napakatalino. Siguro na, pag nasa edad ka na, mag-soul winning ka, ilang tao, isang tao, dalawa, isang... Pare-pareho sinasagot. Sa palagay mo saan nanggaling yun? Sa Diyos? Pagbali? Hindi. May nagturo sa kanilang kasinungalingan na yun. So, pero tayo, maghintay pa rin tayo sa Panginoon. Kasi salamat nga sa ang paraan niya, di ba? Niligtas ka una. O, tapos yung iba naman, tulungan mo rin. So, tayo mag-anniversary. So, sana, hindi pa tayo nagbabago. Amen? Hindi naman tayo wala tayong kailangang baguhin. Kung meron man, baguhin natin kung meron. Kaya sa bagay na yan, wala tayong babaguhin dyan. So, winning sa labas, doktrina dito. Amen? Encouragement, andyan yan. Basta yun, nakikita ko, of course, siguro, nag-iisip-isip din. Oras ko, para sa akin dapat to, para naman wala sa'yo. Sino dito nakukula nga, pag nag-soul winning ka ng 1-2 oras, sa isang linggo, kulang pa ba yun? Kulang pa ba yung sarili mo? Yun yung trabaho natin. Amen. Sa impyerno yung mga yan. Anong kailangan dramang gawin? Hindi ko kailangan drama dito. Dinemonstrate ko na sa inyo yun. Kung paano, paraan, may schedule. Hindi ko pipilitin. Never. Hindi ko bababa yung sarili ko ganun kababa naman. Sa matutunan natin 7 years. So anyway, iba bago pa pero patuloy tayo, amen? At maayos. Ang lesson natin, yan yung kalabang kasi dito yung mga false prophet. Ano gagawin sa false prophet? Ano yung title natin? The false prophets prophesy lies, deceit pala, of their heart. Pero nang binagyan na marami yun lies, vision, false vision. But ang gusto kong focus yung panluloko Kaya yun ang labanan mo. Kung yun ang labanan nila, nanloloko sila, anong sagot, anong solusyon sa panluloko? Katotohanan, alamin mo. Sa lahat ng bagay na kaya mo. Kaya again, titignan ko YouTube natin, dami ko na rin na-praise. Grabe. Salamat ngayon, nababalikan ko pa Kaya may load naman kayo, sabi nyo, meron naman kayo, anong pinapanood nyo? Dagdagan nyo naman yung views. Lalo yung mga luma, ang gaganda actually ng mga lumang preaching din. Okay naman yung ngayon. Amen? Amen. Sabihin nga, wala akong load. Sa ibang bagay, may load ka. Sa pag-aaral, sa Roblox.
Ano pa? Yung matapusin, aga pa eh. Di ako sanay. Hanggang sa false prophet, labanan natin. Okay, ngayon, bata pa kayo. Sa kahit sa military po, the more na bata kang tinitrain, di ba? Alam mo na yan, alam mo na yan. Bira, huwag ka na mag-backslide. Naging totoo ka rin sa panawagan mo, no? So, yan. So, intindihan ko iba. Ewan ko lang. Hindi ko rin maintindihan minsan, eh. Kaya natuwa ko kay mamayan. So, ganun, pag sumasama kasi, wala kang choice. Ah, sila na lang. Nakakaisip ka rin ng ganun. Ako din. Well, ngayon, takot ka. Pero ako naman nagluto eh. Kahit na. Amen? Yung babae, alalay lang. Pero, lalo yung mga lalaki, wala kang lusot. Dapat lahat nga tayo dito soul winner eh. Sino pang takot? Sino may doubt? Sino may kulang pa? Pwede magtanong. Dapat magtanong. Anong kinalaman soul winning na? Malaki. Yung inakabisado ko sa Romans 4, galing nun. Sabi niya, bakit nga ba sinulat pa sa Bible yung si Abraham eh, tinanggap niya ang Panginoon? Okay, na-justify siya. Sa kanya lang ba yun? Hindi, sabi niya, but to us also, that shall be i-impute din sa ating righteousness. So, malinaw yun. Damay-damay yun. Hindi lang din sa atin, para sa iba pa. Okay, kaya bakit meron tayong church? Anyway, sa Sunday na lang. Kaya sana, yung mga ganito, especially itong mga Thursday natin, Bible study talaga to. Nakuha din natin. So, medyo may pagka academic approach. Pero yun, alam niyo yung mga details na yan. Yung mga details na yan, makakatulong yan later. Pag i-apply mo na, may tanong, at least alam mo yung, maniniwala kayo sa mga kulto na yan, mga details, hindi nila alam yan. Pag nagbida yan, paano yung James 2? Alam mo ba yung context ng James 2? Kung hindi mo rin alam. Dapat alam mo. Ang context ng kausap doon, mga ligtas na, kapatid ko nga, mga kapatid. Ito gawin natin. Kahit yung mga dapat alam mo na pag sinabing Obadiah, sino yun? Sinabing Habakuk, ano yung context ng libro na yun? Ganda, alam mo na. Yung mga importante yan, Romans, Corinthians, Ephesians, Revelation. Baka naman hinahanap mo yung kwento ni Cain kay Revelation. Dapat alam mo na yung mga ganong bagay. At least. So, pag gusto ko sabihin nga sa mga false teacher, may paglalagyan yan. Okay, mga Sikibuloy nga, salamat eh. Medyo inaani niya na yung dapat sa kanya. Kasi dapat nga, una pa lang. Inano na. Kasi parang may prospect pa rin makawala eh. Ako. Diba? May tanong pa ba kayo sa taong yan? Anong ginagawa niyo sa binubuhay niyo pa? Totoo lang. Itong mga to, kanya-kanyang rin kasi to eh. Buhay pa yun? Buhay pa pala yun? Alam niyo, buhay pa yun? Anyway, sige po, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga examples ng yung Prophet Jeremiah, Panginoon. Nakita namin kung paano discussion nyo about him or about Israel, about Judah. Kayo po yung nakipag-usap kay Jeremiah. So, nagkakaroon kami ng pattern, Panginoon, paano kami rin makitungo sa inyo, Panginoon. Huwag kami taka. Huwag may mga tao na wala ng pag-asa dahil sa kanyang kasalanan. Huwag kaming tanga-tanga rin. Parang iba, Lord, na sabihin nila lahat may pag-asa. Of course, lahat ay minahal nyo originally. So, hanggat maaari, Panginoon, maunahan sila ng gospel, Panginoon. Hindi sila mag-reprobate. Sa church, Panginoon, tulungan nyo pong bawat isa. Masanay kami sa ganitong klase ng level, Panginoon, ng pag-aaral. Dahil nga, hindi rin po madali ang labanan. Alam na, hindi madali ang labanan. Ang mga weapons dyan, mga tactics, Panginoon, strategy. Expect namin na hindi rin magiging madaling training. Kami po dapat maghanda, magpakatotoo, especially sa inyo, sa inyong salita, Panginoon, sa inyong sarili. Tulad Jeremiah, Panginoon, na iniiyakan niya, Panginoon, dahil sa pag-ibig niya dito sa Lord. Alam niya mapapahamak na. Ginawa niya kanyang peace, Panginoon. Yes, hindi lahat mailigtas. At the end of the day,
ginawa niya yung dapat niyang gawin. Ganun din ginawa kami, Panginoon, hindi kami ma-discourage. Pag nakikita namin ng mga tao, Panginoon, na ayaw manampalataya, ayaw maniwala, ayaw mo tumalima sa inyo. Nakita namin yung importance lang ng pagsunod sa inyo, Panginoon, accurately. Gampanan yung dapat ng gampanan. Manatili especially sa inyong kalooban. Ano man yung balakid, Panginoon, matulungan yung bawat isa. According to your will naman, kami po is susunod din. Pag sumunod kami, ando naman yung pagtulong, Panginoon, tapat sa lahat ng bagay. Kami lang ang problema minsan. So, tulungan yung bawat isa, tulungan niyo kami. Nakita namin yung data makita, maintindihan. At sa mga bagay pa na hindi namin kaya, Panginoon, itawid nyo din po kami dito, Lord. Kailangan po, Lord, sa aming anniversary, especially, pray for mga speaker din, mga blessing, Panginoon. Malala yung bawat isa kung paano kayo nagtapat dito sa gawain nito, Lord. Patuloy din kami, Panginoon. Salamat po, Lord, nag-enjoy ang bawat isa. Enjoy namin ang buhay, Panginoon, naglilingkod sa inyo. At the same time, Panginoon, hindi kami mawala sa focus. Of course, mga kaluluwang maligtas, mga disciple, Panginoon. At kami maging kaayaya sa inyo, Panginoon, sa mga harapan. Salamat po, Lord, kaya natin. In Jesus' name we pray. Amen.